Ang kwentong ito ay hango sa karanasan ni Lolo Bidan. Nanggaling pa ang kwentong to kay Manong Tuel, pamangkin ni Lolo Bidan, na ngayon ay taga dito na sa amin. Dekada 50, probinsya ng Zambales. Sa mga panahong ito ay nakapag-asawa noon si Aling Suping ng Ilocano, Tubong Zambales, na ang pangalan naman ay si Mang Banding. Ito ang mga magulang ni Lolo Bidan. Bale, lahi talaga ng manggagamot ang tatay ni Lolo Bidan. Pero ang matindi neto, lahi naman ng mambabarang at mangkukulam ang pamilya ni Aling Suping. Sa katunayan nga sa larangan na to kung bakit nagkakilala ang mga magulang nito. Baka magtaka kayo, manggagamot tapos mangkukulam, nagkamabutihan, at naging mag-asawa pa. Well, itong si Aling Suping kasi, oo nga't marunong siyang mangulam, o may karunungan ito, pero kahit nakaliwa siya, ginagamit naman niya ito para makapanggamot ng ibang tao. Sa kanyang mga aral, hindi niya ito ginagamit sa masama, katulad ng mga nababalitaan natin na nangungulam ng dahil lang sa masamang inggit o selos sa pamumuhay. Nang ipanganak si Lolo Bidan sa Samar, mag-iisang taon na siya noong napagdesisyonan ng mag-asawa na mamuhay dito sa Luzon, sa parting Zambales. Sa hirap din kasi ng buhay sa kanila. Buti dito kina Mang Banding ay medyo mas maluwag ang buhay kumbaga. Mangingisda si Mang Banding. Yon ang ikinabubuhay nila doon. Sa paglipas ng panahon, hindi na nakapag-aral si Lolo Bidan ng high school. Gawa nga ng noon, para kasing hindi naman masyadong pinapahalagan pa ang pag-aaral sa kanila. Kaya hanggang grade 5 lang ang natapos ni Lolo Bidan. Di man lang siya umabot ng grade 6. Mas nawiwili kasi dati si Lolo Bidan sa pagsama-sama sa kanyang ama sa pangingisda. Gawa nga din na si Lolo Bidan ay hindi na nasundan pa ng kanyang mga magulang, kaya the only son si Lolo Bidan. Kaya sunod sa layaw, kaya nung sinabi niyang ayaw niya nang mag-aral, ay hinayaan na lang siya ng kanyang mga magulang sa kagustuhan niya. At ang kinahuhumalingan pa talaga ni Lolo Bidan noon ay ang pagsama-sama niya sa kanyang ama paminsan-minsan sa panggagamot. Pati nga yung nanay niya ay takbuhan din ng mga kabaryo nila noon na walang kakayahang magpagamot din sa ospital. Idolo ni Lolo Bidan ang tatay Banding niya. Die hard fan kumbaga sa mga panahong iyon. Pero lumipas ang panahon. Si Lolo Bidan ay natuturuan na noon ng kanyang ama na manggamot. 17 anyos. 17 pa lang si Lolo Bidan nung naranasan niyang kumitil ng buhay ng isang mambabarang. First blood ika nga. Sa pagkakapako naman ng kanyang ama sa kaluluwa sa katawan ng nabiktimang pasyente. At yun yung mga panahon na hudyat ng kanyang pagiging mahusay na manggagamot sa Zambales. Doon ay nag-umpisang nabuo ang kumpiyansa sa sarili ni Lolo Bidan. Sa pangingisda ay nakatuon ang pansin noon ni Mang Banding. Nagtayo sila na mag-ama ng isang maliit na kubo para sa panggagamot. Gawa nga lang sa nipa ang bubong. Dahil nga sa mas nakatuon ang pansin ni Mang Banding sa pangingisda. Sa tuwing may tumatakbong kabaryo nila para magpagamot ng sari-saring karamdaman, ay si Lolo Bidan na ang humaharap. Take note
Magdi-18 anyos pa lang siya noon. Kaya naman, yung ibang matatanda pa na nagpapagamot sa kanila ay tatay pa rin niya ang hinahanap. Kasi syempre, iba pa rin yung matanda kumbaga. Parang kulang pa sila sa tiwala kay Lolo Bidan. Pero kahit ramdam yon ni Lolo Bidan, hindi na lang niya ito pinapansin, yung mga ganong bagay. At lagi niyang sinasabi, mas lalo kayong hindi gagaling pag mahina ang paniniwala niyo sa Diyos. Yun yung pahapyaw niya sa mga nagpapagamot na alanganin sa kanya. Dito ay nagpatuloy at nadaragdagan ang karanasan ni Lolo Bidan sa panggagamot. At sa mga panahong din yun, doon niya nakilala si Carolina. Nang di lumaon, ay kanya ring naging nobya. Mas bata lang ito ng 2 taon sa kanya. Nagpatuloy ang buhay ni Lolo Bidan na ganon. Sa maiksing pagsasalaysay, ang pagiging manggagamot na ang piniling karera sa buhay ni Lolo Bidan. Umabante pa tayo ng mga ilang taon sa buhay ni Lolo Bidan. 25 anyos na siya noon, si Lolo Bidan. Anak, wala ka pa bang balak pakasalan si Carolina? Nararamdaman ko na ang paghina ng aking katawan. Gusto ko sana, bago man lang ako mawala sa mundong ibabaw, ay masilayan ko ang magiging apo ko sa'yo. Kahit isa lang. Tayo naman eh. Huwag naman ganyan. Malakas pa kayo sa kalabaw eh. Tsaka na yung asa-asawa na yan. Marami pang mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa mga ganyang bagay. Gaya naman ng ano, anak? Ano pa ba ang pagtutuunan mo ng pansin bukod sa hiling ko na pag-aasawa mo? Tay, basta sarili ko to, tay. Kaya hayaan mo na ako. Wika ni Lolo Bidan na parang walang kaintre-interes sa pag-aasawa sa mga panahong iyon. Hindi naman na umimik noon ang tatay ni Lolo Bidan. Dahil nga sa pagmamahal nito sa nag-iisa nitong anak, ayaw nitong kontrahin pa ang mga nasabi na ni Lolo Bidan. Nasa laot sila ng mga oras na yon at natapos ng mangisda. Hala, sige, umuwi na tayo at naghihintay na doon ang nanay mo. Wika na lang ni Mang Banding sa anak. Nakauwi naman sina Lolo Bidan nang matiwasay sa kanilang bahay ng araw na yon. Pero nung nasa hapagkainan na sila, pati yung nanay ni Lolo Bidan ay nahalungkat din ang usapan patungkol sa pag-aasawa nga ng kanilang anak. Pero ganun pa rin, ayaw makinig ni Lolo Bidan sa payo ng kanyang mga magulang. Hanggang sa dumaan pa ang 2 taon at edad 27 na noon si Lolo Bidan, nung naumpog ang ulo ng tatay niya sa gilid ng bangka. Nung nawalan ito ng balanse nang dahil sa pagkakalap niya ng isda. Maayos naman noon ang tatay ni Lolo Bidan na nakauwi. Kaso sa mga sumunod na araw ay parang nanghina na ito at dumalang na lang ang kanyang pagpalaot. Sinubukan gamutin din ito ng gamot na herbal ni Lolo Bidan. Gaya nga rin ng bilin ng kanyang ama. Dahil nga sa hindi naman ito sakit pang espiritual at gawa ito ng insidente sa pisikal. Di lumaon ay ininda ni Mang Banding ang kanyang pagkabagok sa ulo. Dahil nga sa matanda na rin ito ay mabagal na rin maghilom ang kanyang katawan para sa mga ganong aksidente.
Gustong ipunta ng mag-ina noon si Mang Banding sa ospital para ipagamot. Pero ayaw ng tatay niya yon. Sa kadahilanang gagastos lang daw sila ng malaki. Alam nyo naman, mahirap talaga ang buhay noon. Ang prinsipyo niya, si Mang Banding, hayaan na lang daw na ang Diyos ang magbigay ng hangganan sa buhay niya. At hindi ang sensya. Yaman din lang na dun rin lang tutungo ang lahat ng tao na nabubuhay sa mundong ibabaw. Ayaw kasi ng ama ni Lolo Bidan na mahirapan pa sila na iiwan niya kung sakaling siya nga ay bawian na ng buhay. Hindi pa noon nakakapag-asawa si Lolo Bidan nang dumating na nga ang araw na ayaw pa niyang mangyari ng tuluyan. Bidan, anak, maraming salamat sa lahat ng maliligayang araw. Nakasama kita. Kayo ng iyong ina. Alam kong ikaw ang magmamana ng aking mga tangan mula pa nung isinilang ka. Bantayan mong mabuti ang iyong ina. At sana'y balang araw ay magkapamilya din kayo ni Carolina. Pagkasambit nun ni Mang Banding, bigla na lang itong nangisay na parang may epilepsy. Pagkatapos nun, Itay! Itay! pag-aalalang sambit ni Lolo Bidan, sabay tayo sa kanyang upuan, sabay hawak sa katawan ng kanyang ama. Pero sandali lang ang lumipas at kumalma rin si Mang Banding. Pagkatapos ay nasusuka naman ito. Bumubula pa noon sa laway yung bunganga ni Mang Banding. Alam niyo yung parang naglason ng lanit? Gamot yon ng pamatay peste ng pananim sa bukid. Mas grabe pa ito sa pamatay kuhol. Sa surkil, ganun kasi yung bunganga noon ni Mang Banding. Parang nakainom siya ng isang kutsara nun at nalalason. Pagkatapos nun, sa kakaduwal ni Mang Banding, may lumabas na napakaliit na libreta sa kanyang bibig. Na kulay pula yung pangunahing takip nito. Kasing laki lang ng libretang yon, yung lalagyanan ng posporo. Imagine ninyo, yung parang laki lang ng Komando na brand na posporo na nabibili lang sa tindahan. Ganun lang yun kaliit. Si Lolo Bidan nga, na-stack up yung mga luha nito sa kanyang pisngi. At napanganga na lang ito sa nakita niya. At ang nakakapagtaka pa, diba, dapat basang-basa yun ng laway ni Mang Banding sa pagkakaluwa niya nito. Yun hindi. Tuyo yung libreta na inilabas niya mula sa kanyang bibig. Hindi lubos akalain ni Lolo Bidan na sa mahabang panahon na pagkakakilala niya sa kanyang ama, ay may itinatago pala ito na libreta sa loob ng kanyang katawan. Kinuha yon ni Lolo Bidan dahil alam na niya na yon ang huling pamana sa kanya ng kanyang ama. At segundo lang ang lumipas, tuluyan na ngang pumanaw ang tatay ni Lolo Bidan. Sa ilang araw na lamay noon, ay nagdesisyon muna si Lolo Bidan na
huwag buklatin ang maliit na libreta hanggang sa maihatid na nila sa huling hantungan ang tatay niya na si Mang Banting. Lumipas ang ilang araw at nagdesisyon ng buksan ni Lolo Bidan ang libretang namana niya sa kanyang ama. At pagbuklat niya dito, kung gaano naman pala kaliit ang libretang yun, ganun din ang mga sulat na linalaman nito. At ayon kay Manong Tuel, kung normal kang tao, kakailanganin mo ng magnifying glass para mabasa yun. Ganun sana. Kaso, kahit masilip mo ito sa magnifying glass, hindi mo rin ito maiintindihan dahil nakasulat ito sa panitikan na ayon sa sabi noon ni Lolo Bidan kay Manong Tuel ay Hebreo. Pero kay Lolo Bidan naman, yung libretang yun ay para talaga sa kanya. Dahil basang-basa nito ang bawat letra na nakasulat dito. At naiintindihan kahit hindi siya gumamit ng magnifying glass para tignan yun. At dun nga ay mas lalo pang napag-ibayo ni Lolo Bidan ang kanyang karunungan sa karunungang lihim. Bago matapos ang taon na yon, ay nagpasya ng pakasalan ni Lolo Bidan si Carolina. At sa gabi ng kanilang pamamanhikan ng kanyang ina, nagpasya si Lolo Bidan na baklasin muna ang mga nakakarga niyang dasal, pati na ang mga pangkumbati nito, anting-anting at mutya. Dala nga ng gusto niyang maging normal sa pagharap niya sa mga magulang ni Carolina. Respeto na rin kumbaga. Total, wala naman sigurong mangangahas na manakit sa kanya doon. Sa halos kaibigan na ni Lolo Bidan ang mga taga-baryo nila. Dahil nga kilala siya sa larangan ng panggagamot. Isa pa, kahit naman sino sa inyo siguro, doon ka na lumaki at nagkaisip. Marami na siyang kaibigan doon. Sa katunayan nga, barkada na mismo ni Bidan ang nag-offer ng tricycle na sasakyan nila papunta sa bahay nila Carolina. Nang makagayak na sina Lolo Bidan, pati yung mga kakanin at iba pang pagkain na dala nila para sa pamamanhikan, tumuloy na ang mga to patungo sa bahay nila Carolina. Nagsasaya na ang iba pang kamag-anak ni Carolina sa gabing iyon. Naging matagumpay ang usapan ng pamilya ni Carolina at ng ina ni Lolo Bidan. Kasali sila siyempre sa kanilang kasal na gaganapin sa susunod na taon na. Nang matapos yon, ay napatagay pa ng konti si Lolo Bidan at ng kanyang barkada na kanilang driver. Konting kwentuhan, ganun din si Aling Suping. Nakipaghuntaan din ito sa iba pang kapamilya ni Carolina. Yun bang tipikal talaga na pamamanhikan sa isang probinsya. Nang di nagtagal, ay nagpaalam na sina Lolo Bidan at umuwi na. Habang nagmamaneho sa tricycle ang barkada ni Lolo Bidan, at nasa loob naman ang kanyang ina. Nang bigla na lang, may mga insektong maliliit na sumasalubong sa kanila. Hanggang sa parang dumadami na ito sa patuloy na pagtakbo ng tricycle sa kalsada. Hanggang sa naaksidente sina Lolo Bidan. At nung magising si Lolo Bidan, dahil nawalan ito ng malay sa nangyaring aksidente sa pagsalpok nila sa isang malaking puno, ang huling natatandaan ni Lolo Bidan ay may pumasok sa kanyang mga mata
na mga insekto bago sila sumalpok sa puno. Pagmulat niya ng kanyang mata, pakiwari niya ay napakadilim ng gabing yun. Sobrang dilim naman. Wala na siyang makita. As in, itim lang ang nakikita niya sa paligid. Bidan, anak. Boses yun ng nanay niya na parang ang lapit-lapit lang nun sa kanya. Pero hindi niya makita. Nasaan ka? Nay, nasaan ka ba? Nasa harap mo lang ako, anak. Sabay may humawak sa balikat ni Lolo Bidan. Ina niya yun. Yun si Aling Suping. Pero bakit ganun? Di niya ito makita. Nasa harapan na niya pala. Naisip tuloy ni Lolo Bidan bigla. Nabulag na siya. Alright. Ganda nito mga kabagis. Grabe. Abangan nyo po ang part 2 natin. Hinihintay ko pa yung kwento ni Manong Tuil kung papaano. Kasi i-edit ko pa yon para marinig natin ng maayos. Shoutout po kay Cassandra Colera. At shoutout din po kay Ramir Bautista. So, ganun pa rin. Abangan nyo po ang part 2. Salamat sa tunay na suporta.